Lumalamig na naman ang kape ko. Sabagay, di ko rin naman ito iinumin. Buti nga't hindi ako tinatanong ni Olivia kung bakit hinahalo ko lang ng hinahalo ang pinatitimpla ko sa kanya. Buti rin at hindi siya nawiwirduhan sa akin. Nagagawa pa niyang makipagkwentuhan at makipagtawanan din kung minsan. May isang beses na sinubukan kong inumin yung kape. Higop lang kaunti. Mas marami pa ang isang kutsarita. Wala pang isang minuto, bumaliktad ang sikmura ko. Nagsuka ako. Buti na lang, nasa loob ng kusina si Olivia. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa yon. Di ko na inulit. Kung tutuusin, kaya kong bumili ng franchise ng Starbucks. Tapos, magpapatimpla ako ng frappuccino sa barista na hahaluin ko lang ng hahaluin hanggang sa mahilo ako. At ngayong alam mo ng big time ako, marahil nagtataka ka kung bakit hindi ko ginawa ang sinabi ko, ang bumili ng coffee house. At bakit sa karinderya ako nagpapatimpla ng kape at hindi sa barista. Kasi gusto kong nakikita gabi-gabi ang may-ari, si Olivia. Pero nitong nakaraan, ilang araw din akong hindi nakapagkape . Nagpunta ako isang gabi sa karinderya para gawin ang nakagawian. Nang maabutan kong nakasara, nagulat ako kasi sa tinagal kong nagpupunta rito tuwing gabi, ngayon lang ito nagsara. Nakadugtong ang karinderya ni Olivia sa bahay nila. Gusto ko sanang katukin kung anong nangyari pero naisip ko, sino ba ako para gawin iyon? Naisip ko rin, bakit bawal bang tamarin si Olivia na magbukas ng tindahan, di ba? Bakit hindi ba pwedeng masama ang pakiramdam niya kaya napilitan siyang magsara muna? At ang huli, sino ang may matinong pag-iisip na magtatanong ng 2:00 ng madaling araw, di ba? Uuwi na lang kako ako. Hindi pa ako nakakalayo sa karinderya nang may dumaan na itim na SUV na medyo pagewang-gewang ang takbo. Nang sinundan ko ito ng tingin, tumaas ang kilay ko kasi huminto ang sasakyan sa tapat ng bahay nila Olivia. Napahinto ako sa paglalakad at sinipat kung sakay ba nito ang tendera. Wala. Pero may bumabang lalaki. Mga lalaki. 4 sila at sa tingin ko mga nakainom. Nagtatawanan. At yung lalaking bumaba sa manibela, kinatok ng kamao ang nakasarang tindahan at nagsisisigaw. Tao mo! Putang sara. Ay putang yung buksan yun. Gusto ko magabi . Maraming bahay sa palibot. Alam ko maraming nakarinig sa komosyon. Pero ang bintana lang sa bahay ni Olivia ang nagliwanag. Bumukas at may sumungaw doon na isang matandang lalaki. Si sino? Ay, Sir Luis. Pasensya na. Masama kasi pakiramdam ng anak ko. Tama nga ako. May sakit nga si Olivia. Pero sino ba yung bastos na yun at akala mo kung sino kung makautos? Hindi pa nakontento ang gago. Pinagsisipa nito ang gate ng bahay, pati yung karinderya. Ang ingay, gawa kasi sa yero at kahoy yung pinangsasara doon. Lalapitan ko na sana, pero pinigilan ko ang sarili ko. Mahirap na. Baka may makakita sa akin. Oobserbahan ko na lang muna at kung lulubha ang sitwasyon, doon na ako ientra. Pero hayon, buti na lang, pinigilan ang nagmamaoy ng mga kasama niya at pinasakay sa kotse. Patalikod na sana ako at iiwan ko na ang lugar nang makarinig ako ng putok ng baril. 2 beses. Lumingon kaagad ako at hinanap kung saan iyon galing. Nakita ko, nagmula iyon sa SUV. Binaril nila ang bahay ni Olivia. Kumalsuwang pang ako, sabi ko sa sarili ko, kapag may nangyaring masama o kahit daplis lang sa kahit sinong miyembro ng pamilya ng tindera, pagsisisihan nitong mga hinayupak na to na isinilang pa sila. Pagkatapos nilang magpaputok, humarurot ang mga gago. Ilang minuto pagkatapos makalayo ng sasakyan, nagsilabasan ang mga kapitbahay. Pinuntahan nila ang bahay ni Olivia at kinamusta.
parang bagyo pala yung tarantadong iyon. Lalabas lang ang mga tao kapag humupa na. At nang oras din yon, napag-usapan nila ang namaril. Naulinagan ko na ito palang namaril ay si Luis, anak ng mayor ng bayan. Noon ko lang nalaman, dayo lang kasi ako at hindi naman kasi siya ang pakay ko kaya hindi ko siya kilala. Pero kilala na kupal itong si Luis at ubod ng yabang. At hindi rin daw ito ang unang beses na nanggugulo ito. Kilala rin ito na kupal sa ibang lugar, sa ibang nayon. Ginagawa nito kung anong ibig nito at walang sinasanto. Napabalita rin na may nasaktan na itong tao. Inareglo agad ng pamilya niya at nang hindi makuha sa pera, tinatakot. Ilang araw ang lumipas matapos ang pananakot. Biglang nawala na parang bula ang biktima. Alam ng buong bayan na si Luis ang may pakana noon, pero hindi lang madiin-diin dahil sa lawak ng koneksyon. Kahit kailan, nakakagago talaga ang mga politiko sa Pilipinas. Wala namang nasaktan sa pamilya ni Olivia. Nakahinga ako ng maluwag. Nagpaalam ako sa kanya at sa hangin ko ito sinabi at nilisan ko ang lugar bago pa ako abutan ng liwanag. 3 araw ang lumipas bago ko naisipang magkape ulit. Sa pagpunta ko, naabutan kong sarado pa rin ang kainan. Nag-aalala na ako, mukhang malala na yata ang sakit ni Olivia. Pero nang malaman-laman ko, iba na pala ang rason at umusok ang ilong ko sa galit. Mas maaga kumpara sa dati na nagpunta ako. Nagkakamot ako ng ulo kasi nga sarado. Nang may lumapit sa akin na matandang babae. Pinuntahan daw mismo ng alkalde ng bayan, sina Olivia, inaareglo. Nakarating daw kasi sa munisipyo na balak ng tindera na idulog sa Tulfo ang nangyari. Siyempre, kahihiyan iyon sa partido ni Mayor. Hindi pumayag si Olivia kahit anong pagmamakaawa ng pamilya nito na tanggapin na lang ang alok. Sumigi pa rin ang tindera at ayun nga, nangyari na nga ang kinatatakot. Ayon sa mga nakasaksi, naghahantay ng tricycle ang dalaga sa bayan nang biglang lapitan ito ng 3 kalalakihan. Hindi daw ito dinukot o alin, parang kinausap lang. Pero pagka-uwi, balisa ang dalaga at hindi na binuksan ang kainan. Hindi nagkwento ang mga magulang nito sa kapitbahay kung anong nangyari, pero nabanggit ng tatay nito na baka lumipat na lang sila ng ibang bayan. Hinala nila, tinakot itong si Olivia. Gaya ng mga nauna, nangangamba nga raw sila na baka hindi lang iyon ang gawin sa dalaga. At syempre, hindi ako papayag na may mangyaring masama sa kanya. Ang ginawa ko, pinuntahan ko yung tinitirhang bahay ni Luis. Mga bandang 2:00 ako nagpunta para siguradong tulog na siya. Pero naabutan ko sila na nag-iinuman ng mga kaibigan niya sa poolside. Nagtago muna ako sa likod ng mga halaman. May pinag-uusapan kasi sila at gusto kong marinig. At nanginig ang buong katawan ko sa galit. Balak nilang dukutin si Olivia. Nagtatawanan sila at kitang-kita sa mga itsura nila na may halong mali siya. Tapos sabi nitong Luis, siya raw muna ang mauuna. Balak din daw nilang itago sa isang bodega, hindi raw muna nila papatayin. At habang dumadaloy sa tenga ko ang mga narinig kong impormasyon, nagdurugo na ang kamao ko. Hindi kako ito mangyayari. Hindi. Lumabas ako sa pinagtataguan ko at nagsitayuan sa mga upuan nila ang mga demonyo. Bawat isa sa kanila may baril na dinukot sa bewang nila. Itinutok nila sa akin. Napalunok ako ng laway. Hoy, putang ina mo, paano ka nakapasok rito? Paano? Di linundag ko yung 10 talampakan nilang bakod. Pero natural, di ko na kailangang ipaliwanag pa. Humakbang ako palapit sa kanila at pinaulanan nila ako ng bala. 5 sa katawan, 1 sa pisngi, 1 sa ulo. Bagsak ako. Lumapit sila sa akin at tiningnan ako. Sino to?
Aba, ewan ko din sa puta. Hinawakan ko sa paa yung isang kasama niya at saka initya. Tumama ang ulo nito sa pader at nabiyak ang ulo nito na parang niyog. Mabilis akong tumayo at pinagbabaril nila ako ulit. Nahawakan ko naman sa liig ang isa at sinakmal. Nanginig ang katawan ko. Ilang dekada na rin ang lumipas bago ulit ako nakatikim ng preskong dugo. Sumipsip ako ng kaunti at saka ko winarat ang leeg niya. Nagkatinginan yung dalawa. Tumakbo yung natitirang kaibigan ni Luis at binunot ko ang ulo ng sinakmal ko at saka ipinukol ko sa kanya. Tinamaan siya sa ulo. Ng ulo, tulog si Gago. Tumingin ako kay Luis, nanginginig sa takot ang tarantado. Naihinga sa pantalon Nagmamakaawa. Nagtatanong kung anong kasalanan niya sa akin, kung sino raw ang nag-utos para ipapatay siya. Titriplihin daw niya ang ibabayad sa akin basta pabayaan ko lang siya. Di syempre natigilan ako. Talaga? Oo, basta. Dinakma ko siya sa leeg at iniangat sa lupa. Nagkakakawag, parang isdang nahuli sa pamingwit. Sa totoo, wala ka namang kasalanan sa akin, Luis. Pero may gagawin kang karumal-dumal. At sa taong gustong-gusto ko pa talaga. Pinagsusuntok niya ang braso ko. Pinagsisipa ako sa dibdib para namang bibitawan ko siya. Nang biglang may pumalo ng baseball bat sa ulo ko. Aba, Ika, nagising yung tulog. Aminin ko, medyo nahilo ako ng kaunti. Binitawan ko si Luis. Hinayaan ko siyang makahinga ng itim ang loko Ibinaling ko naman ang tingin ko sa namalo. Ang babaw naman ng tulog mo, kaibigan. Pinalo niya ako ulit. 2 beses. Ramdam ko ang takot sa bawat bigwas niya. Nangatog ang mga kamay niya Kaya ayon, inagaw ko sa kanya yung pamalo at ipinalo ko rin sa kanya. Tinamaan siya sa braso. Nakomang si tanga. Pinuntal ko rin ang tuhod niya at saka tinadyakan. Tilapon siya at nahulog sa pool. Makalangoy pa kaya siya? Mukhang malalim pa naman yun. Binalikan ko si Luis. Gumagapang palayo ang Gago. Saan ka pupunta? Sumbong kay Papa? Huwag kang mag-alala. Isusunod ko rin siya. Sad ko na may lambing. Anong kasalanan ko? Kanino ba ako may kasalanan? Parang awa mo na, pakawala. Itinayo ko siya na parang magkaibigan kami. Nagpasalamat pa nga siya Inakbayan ko siya. Naglakad kami papasok na sana sa loob ng bahay. Nang bigla niya akong sinaksak ng steak knife sa mata. Sa pagkakataong iyon, nahinto ang daluhong ko. Daluhong nga ba? Kasi pakiramdam ko mahinahon pa ako sa lagay na iyon. Naalala ko noong pinunit ko na parang sedula ang mga gwardiya sibil na pumaslang sa mga magulang ko at halos mag-alsabaluta naman ang mga praile sa lugar namin nang isulat ko sa pinto ng kanilang simbahan ang katagang RSL Siguiente sa pamamagitan ng dugo. Yun din kasi ang mahigpit na bilin sa akin. Pugutan raw ng ulo o wasakin ang katawan pagkatapos kong simsimin ang dugo nang hindi matulad sa akin. Hinila ko ang kutsilyo dahan-dahan. Baka kasi sumama ang mata ko. Joke lang. Di mangyayari yun. Naghilom naman kaagad ang sugat. Alam mo, Luis, pababayaan na sana kita. Kaso, pumalag ka pa. Pero syempre, biro lang yon. Pumalag man siya o hindi, papatayin ko pa rin siya. At para akong tanga, nagsasalita ako mag-isa. Nakasakay na pala sa kanyang SUV si Luis. Akala naman niya matatakasan niya ako. Kung mabilis ang sasakyan niya, mabilis din ako. Matagal ng panahong hindi ako tumatakbo ng ganito. Yung sobrang bilis na takbo na halos hindi na sumasayad sa lupa ang mga paa ko. Unang beses kong nasubukan ang bilis ko noong may hinabol akong jeep ng mga Amerikano. Nagulat ako kasi akala ko noon malakas lang ako. Mabilis rin pala. May ninakaw kasing kambing yung mga kano isang hating gabi.
Hey, someone's following us. And how is that possible? You seeing things, Private? No, Sarge. I saw some... At nilagay ko silang lahat sa dapat nilang kalagyan, pataba sa lupa. Tapos ang pinakahuli ay noong panahon ng mga Hapon. Sinakay sa truck ang isang babae na sapilitang kinuha sa sarili nitong tahanan. Ganon rin ang ginawa ko sa kanila. Pinagpira-piraso ko ang mga sakang at tinuhog ang ulo ng isa sa dala nitong bayoneta. Nakita ng babaeng iyon ang lahat ng ginawa ko. Pero sa halip na mahintakutan, lumapit pa siya sa akin para magpasalamat. Niyakap pa ako. Naliligo ako ng dugo pero hindi niya iyon inalintana. Noon ko lang napagtanto na mayroon pa palang taong hindi natatakot sa kagaya kong. Mabilis ang sasakyan ni Luis pero wala ring silbi dahil nauna pa ako sa kanya. Humarang ako sa gitna ng kalsada. Idiniin niya ang silinyador at balak yata akong sagasaan. Bago ako tumayo sa kalsadang iyon ay dumampot muna ako ng bato. Mga ilang metro na lang ang layo sa akin ni Luis nang ipukol ko sa windshield niya ang hawak ko. Nailigtas siya ng salamin dahil hindi ito nabasag ng tuluyan pero nagpagewang-gewang naman ang sasakyan niya at bumangga sa puno ng kamatsili. Nabuhay na naman siya. Nasagip siya ng airbag. May sapusa pala itong si Luis. Lumabas siya ng kotse ng paika-ika at nagtungo sa palayan. Luis! Takbo! Takbo! Luis! Kasalukuyang sinusundan ko siya nang biglang tumilaok ang tandang sa di kalayuan. Malapit na palang magbukang liwayway. Maawa ka sa akin. Wala akong kasalanan. Patawarin mo. Paalam na, Luis. Hinawakan ko siya sa braso at tinakpan ang bibig niya. Binali na parang patpat ang braso niya at hinalkak ang panga. Nakakahinga pa naman si Luis. Mabuti nga kung ganun ika. Tapos binitbit ko siya pabalik sa kotse niya. Inupo ko sa driver seat at sinuntok ang mga tuhod niya. Natawa ako kasi gusto niyang sumigaw sa panibagong kirot kaso nakalaylay nga ang panga niya. Pasalamat ka. Di kita pinatay, Luis. Ngayon, back to business ang karinderya. Masaya na si Olivia. Masaya rin ako, natural. Maya-maya may dumating na ilang kalalakihan at umorder ng goto. Narinig kong pinag-uusapan nila ang nangyari sa anak ng mayor at sa mga kaibigan nito. Grabe daw ang sinapit na parang inatake raw ng mababangis na hayop. Napangisi ako. Lumapit si Olivia at nagtanong. Uy, bakit? Ano nangyari? Alam ko na disgrasya lang si Luis, pero may nangyari palang iba. Sumagot yung isang kumakain at sabi niya next time na lang daw at baka mawalan sila ng gana kumain. Pati hindi raw sigurado kung totoo ang balita. Hindi pala nilabas ng pulisya sa publiko ang nangyari. Sa bagay, paano mo ipapaliwanag iyon? May basag ang bungo, pugot na ulo, nalunod at nadisgrasya kuno. Mukhang kahit papaano ay effective ang ginawa ko na hindi pinatay si Luis. Ang palabasin na siya ang pumatay sa mga kaibigan niya. Wala naman kasi talaga sa plano ko. Wala naman talaga. Dapat tatakutin ko lang sila. O kaya baldahin lang silang apat. May ganun akong narinig sa kanila. Di pinatay ko na lang. Lumapit sa akin si Olivia at tinanong ako kung kamusta naman ang araw ko. Araw ko? Siyempre tulog. Di ako pwedeng lumabas sa tirik na araw eh. Sinabi ko na lang na abala ako sa trabaho. Marami akong kinatay na baboy nitong mga nagdaang araw. Pagkatapos ay tinanong niya ako ulit. Ang kinatatakutan kong tanong. Bakit pala tuwing gabi o minsan madaling araw ka lang pumupunta dito?
Tapos kape lang o-orderin mo. Pinagpawisan ako. Pero pakiramdam ko lang, hindi naman kasi ako talaga pinagpapawisan. Matagal ko nang napaghandaan kung sakaling dumating ang panahon na ito. Kaya sinagot ko siya ng tanong rin. Ikaw, bakit magbukas ang karinderya mo? Alam mong delikado ang panahon ngayon, baka mamaya pasukin ka ng tulisan dito o ng kung anong demonyo tulad nung nakaraan, di ba? Napangiti siya. Pamana kasi ng lola ko tong karinderya. At bago niya kami iwan, nagbirin siya na panatilihin bukas ang karinderya ng 24 oras. Huwag daw kaming matakot. May nagbabantay daw sa amin. So far, maliban dun kay Luis, wala naman nangyaring malala. Napalunok ako ng laway. Kwento niya, noong araw daw, may nagligtas sa kanya isang lalaki sa kamay ng mga Hapones. Tapos, nagkaroon daw sila ng relasyon noon. Kaya lang hindi sila nagkatuluyan eh. Hindi niya sinabi kung bakit pero sabi niya nangako yung lalaki, yung ex-boyfriend niya, nababantayan nito ang pamilya niya kahit makapag-asawa pa siya ng iba. Tumangutango ako. At naniwala ka naman. Ewan, di ko sure. Nagliliwanag kaya mukha niya tuwing nagkakwento siya tungkol dun sa ex niya. Ay, nako. Kapag ngumingiti talaga si Olivia, pati mata ngumingiti rin. Kamukhang kamukha talaga niya ang lola niya. Tumayo ako at nagbayad. Baka kasi mawili na naman ako kakatingin sa mukha nitong tinderang ito at maabutan pa ako ng liwanag.